malaki pong kalokohan din tong party list system na ito. Sa totoo lang po, malaking kalokohan, malaking panloloko, opo, at malaking kabastusan sa intensyon ng batas at malaking kababuyan, ito pong ginagawa nilang ito. Hindi naman lahat, pero karamihan po sa kanila. Binaboy na po nila ang sistemang ito. At tayo po mga Pilipino, unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapadala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano ho mga propaganda nitong mga grupong ito. But at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po yung aking diretsahang sinasabi. Dahil sa pangyayari po sa PhilHealth, tahimik sila. Naku, Sa naalala. pangyayari sa budget, tahimik sila. Oo. Pagkatapos po ng halalan, sila po ay miyembro ng pinakamalaking sindikato sa bayan na ito. Now, kasi ngayon, pwede ko sabihin, our 2025 national budget is dedicated in the year of the crocodile. Oo, mas marami Sa akin dito naman galing yan, kaysa hindi sa sa'yo akin. babagay yan. Ngayon daw po, more than 70% More than pa. 75%. My gosh. This is a broken system, no? Ito hong ating party list system na ito. At mukha pong hindi natin natatanaw ang solusyon dito in the near future. Dapat maging specific yung batas eh. Dahil po doon sa mga butas sa batas, nagkaroon po ng legal na mga lusot dito po sa party list. Wala namang monopolya sa mga gustong maglingkod sa bayan. Yun hubang ikaw ay namimigay ng ayuda sa iyong distrito o lugar, o yung bang meron kang opisina na pinipilahan ng kung sino man at binibigyan mo ng mga sulat na iyan o anuman pong mga itinutulong mo, di ba? Lingkod yun, paglilingkod yun, fine. Pero higit doon, ano pa ang ginagawa mo, di ba? Halimbawa, gawa tayo ng election segment. O sige, sa lahat ng tumatakbo sa party list, gagas namin kayo dito. Pero wala kayong control sa katanungan namin. Kasi ang unang tanong ko sa inyo, ano ba business interest mo at ng iyong pamilya? You know, first. Para namang yan, Ted? Para namang walang presumption of regularity. Para namang pinagdududahan mo ang lahat. Dapat sa panahong ito, tanggalin na po natin yung presumption of regularity. Kasi irregular na po ito eh. Ano ba interest ng pamilya mo? Yung business interest, yun ang unang-unang katanungan. Diba? Pati ho sa mga gustong maging senador. Anong plataforma Hello? Puro pagbabalat kayo po yan. Puro pangako po yan. Ang unang tanong natin, ano ba ang business interest mo? Ano ba ang sitwasyon mong pinansyal ngayon? Sa isyung ito, kaya nangyayari ito dahil hinahayaan natin na yung sistemang maganda babuyin at patuloy pong binababoy dahil nga din sa parabagang tahimik lang tayo at wala tayo mismong pagbabago sa ating pong mga sarili bilang mga botante. Ibigay na po natin yun. Paano pa ang Supreme Court na maari mong dulugan na naman ng panibagong kaso? Diba sa isyong ito ho ng party list? Sino pa ho mapupunta doon para maghain po ng panibagong kaso? Ang grupong bayan na naman. Bayan o bayan muna na pinupulaan po dahil daw ho mga kaliwa. Sa totoo lang, ako iboboto ko bayan muna. With all due respect sa inyong lahat. Kasi palagay ko, sila ang nakapagbibigay sa akin ng serbisyo. Oo, ini-endorso ko. Ako personal. Kasi sa akin, sila may pakinabang sa bayan. Ang bayan may pakinabang po sa kanila. Kasi sila ho ng mga masigasig lang eh. Sino iboboto mo na party list group? Diba? Ba't mo iboboto sila? Diba? Kasi nadala ka sa patalastas. Sadala ka sa mga anyo ng mga plastic. Hindi ba? Nako, sa totoo lang. Alam ko din po sa mga panahong ito, batid ko na ngayon po'y balik sa opisina, balik trabaho, balik realidad, balik sa haba ng pila ang mga Pilipinong humihingi ng tulong sa mga politiko para makapagpagamot. Ang mga alipin ng mga politiko. Sinasadya nila na sa kanila pumilang mga tao. Dahil doon sa ganung mga pagkakataon, nagkakaroon ng sense na nasa kanila talaga ang poder. Na hindi ka matutulungan kung hindi ka pipila sa mga politikong ito. At yan po sana ang ating dapat na
matakasan na bilangguan. Ang bilangguan ng maling kaalaman at informasyon at ang bilangguan ng maling sistema. Sa wika po, Ani Balagtas, kahit pabilhin mo ang lahat ng bilog na prutas, kung ang bibilugan mo naman sa Mayo 12 ngayong halalan ay mandurugas, araw-araw ka pa ding magiging malas. Kaya dapat maging wise tayo sa darating na halalan, Manong Ted, no? Malamang mga tulog pa yung mandurugas na yan at napuyat kagabi at pinag-uusapan na kung paano nila nanakawin ang pera ng bayan. Sabi niya kasi. 132 araw pa ho ng ating pong pagpapabola at pagpapabudol na naman. So, meron po tayo dito magandang magandang kasabihan kasi nabanggit nitong si Rhea kanina yung mga alam niyo yung mga lucky color, mga charms, sorry po sa mga naniniwala diyan, ginagalang po naman natin 'yan, ano ho. Kaya nga ako tandang-tanda ko pa dati, although ito ho ay akin ng iwinaksi, no. Yung bang ugali mo na para daw laging may laman ang iyong bigasan. Punuin mo yung bigasan mo sa pagpasok ng bagong taon. Lahat na ng mga mga patis, toyo, lahat yan. Dati-rati ginagawa din namin yan. Pati yung pagsalubong po ng mga may bilog-bilog. Diba? Alam mo yon yung Correct. ganun Polka dots. kaugalian. Dapat meron ka laman na pera sa bulsa mo. Maraming ganyan. At ginagalang po naman natin yan, yung ganyan mga paniniwala. But at the end of the day, mga kapatid, nasa sa atin pa rin po ito. Tama. Diba? Tumpa. Hindi sa'yo darating ang buenas kung talagang hindi ka magsisipag. Ito po ay napaka-importante kasi nga ang problema po sa bayan na ito, sa ginagawa po sa atin na panloloko ng ilang pong mga opisyal ng bayan, nananahimik po tayo, hindi ko mapagwari. Kaya nga minsan Rhea naisip ko, ano ba ang problema sa bayan natin? Kung bakit ba ho tayo hindi umuunlad? Minsan kasi kung magbabasa ka ng mga artikulo, manonood ka sa mga makabuluhan ng mga palabas, tungkol nga sa pag-unlad ng ilang pong mga bansa. Sabi nga ng isang nakapanayam natin na political analyst, no? Yung parang bagong makinarya na ngayon sa kampanya talaga yung social media. Oo. Pero before the advent of social media, Rhea, ganun na rin naman Garon na rin. Na-impose lang talaga, napalakas lang talaga, lalo yung panloloko sa ating mga kababayan. True. Even before itong social media, ganun na po nangyayari nga Kaya kailan ba mo magbabago ang ating pong mga kababayan sa pagpili po ng mga manunungkulan sa atin? Mawalang galang lang po. Kasi ngayon, sa totoo lang, ang dami pong mandurugas na gusto raw maglingkod sa bayan. Ibig sabihin, nagsimula kang nagpapahiwatig ng pagmamahal sa bayan. All the way, mahal mo pa rin ang bayan na napakahirap mahalin.